Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. The best part of being a principal or an administrator is the kids. Gratification may sometimes be instant, meaning when you see the kids at nagmamano sila sa'yo, instant gratification kasi nakikita mo yung paggalang. And it can be delayed, as in sometimes it happens, makikita mo yung bata na ging bahagi ng inyong paaralan 20 years from when they started, tapos professionals na sila, ang sarap sa pakiramdam. Importante yung participation and cooperation ng mga magulang, actually ng lahat ng mga tao, ng stakeholders, kasi sabi nila, at totoo nga yun, it takes a village to raise a child. Toughest is dealing with the extraneous things. Iba rin yung teaching, it can be hard, and administrating teaching, hard yung mga issues na pumapalibot ngayon sa mga bata. Bullying, abuse, differentiated learning, lahat ng mga bagay na yun nagpapahirap at the same time nagiging mas fulfilling sa aming mga administrators. The best part of being a principal is being able to affect and influence the lives of the children. And how do I know that I am being effective? Children come to me and they express appreciation. Parents, teachers, they express their appreciation of what we do in our school. And most special indicator is when our students come back and they show us they're already successful. I've been a principal for 18 years, and the toughest thing that I had to deal with, my golly, the changes of times. It's AI age now. You know, the children of Alpha, Beta, and the Generation Z, oh my gosh, you really have to keep up with them. That is the most challenging thing. The stressful part, well, I manage that through meditation, prayer, and belief in the Lord. Tuklasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gumulubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit, at ang ating kinabukasan kanilang kagalakan. Mga kwentong babauling magpakailan pa, mga gumulubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang nagulo ang lahat ng pag-asa. Mga gumulubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso of the world. We love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw, maayong buntag sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao at kung saang panig man ng mundo. Samahan niyo kami para sa two-part summer special ng Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. It's more fun in Agusan del Norte. Para sa unang round ng ating pasyalan ay inikot namin ang Butuan City. Panoorin natin to. Welcome back! We are here in one of the many must-visit places and tourist attractions dito sa Butuan, ang Bud Promontory and Eco Park. At we are honored to be with the Acting Department Head for City Tourism and Cultural Affairs of Butuan City, Mr. Richard Dian Villar. Badyaw nga adlaw, Teacher Jean. Kwento mo naman sa amin, ano ang brief history ng Butuan? May kasabihan na wala pa daw ang Pilipinas, nandito na ang Butuan. Kasi ang Butuan ay isang lumang kaharian o tinatawag na maliit na rajanate noon na nagiging trading center. Nagipag-trade na ito sa ating mga karatig bansa katulad ng Brunei, ng Cambodia, Thailand at saka kahit sa layo ng China. Ngayon, ang Butuan ay nagiging
sentro ng regional center ng Caraga dahil madadaanan siya. Pwede mong puntahan dito ang Butuan. Siya ay nasa probinsya ng Agusan del Norte. Thank you for educating us. Sir, andito tayo ngayon sa isang historical site. Pero ano po ba itong Bud Eco Park? Ito yung lugar na pinapaniwalaang dito naganap yung pinaglalaban namin mga Butuanon na First Easter Mass. Ano pa ang mga sites and sceneries na sa tingin ninyo ay dapat mapuntahan ng mga first-timer dito sa Butuan? Dapat pumunta sila ng Bansa Church Ruins kasi naniniwala din ang mga Butuanon na yung first cathedral church dito sa Mindanao ay dyan sa Bansa. Then dapat ma-experience din nila yung ginagawa namin ngayon na river cruise sa Agusan River naman. Uso ngayon ang tinatawag nating mga farm tourism. Meron dito, masarap yun ha, yung dragon fruit plantation, RJ Dragon Fruit Plantation, tapos pumunta rin sila ng Oliviers, kasi lahat yung mga pagkain niya ay galing sa organic. Ano naman, from the garden to the table talaga yan siya. Tapos, pumunta din sila dapat ng Sumilihon kasi doon yung botanical garden. Then, meron pa sa Sumili at saka syempre, huwag kalimutan yung Masaw. You have to take your lunch doon sa Masaw kasi yun, fresh yung mga isda, tapos nasa gilid kayo ng dagat kakain. Ako, sir, nakaka-excite. Sige, pupuntahan namin lahat yun, sir. Yes. At syempre, hindi rin namin palalagpasin ang chance para maipasyal kayo dito sa Butuan. First stop sa pasyalan ay sa Kapitolyo ng Butuan. A few minutes away naman ay pwede ka na rin mag-relax like a local dito sa Kingona Park. May mga nagsasabi na dito raw sa Butuan unang nakapunta si Magellan. Kaya't maraming historic Catholic churches ang makikita dito gaya ng Santo Niño Diocesan Shrine. At ang simbahan na matatagpuan din malapit sa Kingona Park, ang St. Joseph Cathedral Diocesan Shrine. At bilang sentro ng trading, malaki ang naging role ng Port of Butuan dito. Maayong adlaw, welcome to Port of Butuan. Isa itong ferry boat terminal. Maraming community kasi dyan, mame, pa dito sa Butuan City. From Agusan del Sur, Surigao, Cabadran City, tapos dito na pa syudad. Kasi ang Butuan, yung main kasi ay yung sentro na syudad ng Caraga region. Dito rin natagpuan ang mga balangay or Butuan boats na ginamit ng ating mga ninuno. Nako, hindi pa po tapos ang kwentuhan natin with Sir Richard. Dahil mamaya ay aalamin natin ang kanyang advocacy sa pagdodonate ng plants at ang pagiging storyteller niya. Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Filipino at Heart with Teacher Jean. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. You're still watching Filipino at Heart with Teacher Jean. Ituloy natin ang kwentuhan with Sir Richard. Sir, kwento po naman sa amin, ano yung advocacy niyo sa pagdodonate ng plants? Alam mo, Teacher Jean, lahat naman siguro tayo gusto natin yung maaliwalas na palibot, di ba? Tapos ako bilang nasa tourism office, alam ko talaga na yung mga tao, lalo na yung mga tourist, hinahanap natin yung lugar na
masasabi natin Instagrammable, maganda, yung maganda pag take ka ng selfie, maganda yung background mo. So sabi namin, maganda na itong, halimbawa itong Wood Promontory, maganda na siya, marami na siyang tanim, pero iba pa rin ang ganda pag merong mga ornamental plants, mga ganong mga bulaklak. Kaya nga ako nakabulaklak at saka Ako ikaw may din. bulaklak Yes, din. oo. Kaya sabi namin, why don't we create a program kung saan, kasi wala kaming pera. Ang Tapos, kailangan talaga natin yung involve the public na pagandahin yung ating mga heritage sites. Tama. Katulad itong Bud, no? Maganda na nga siya, pero tingnan mo naman, wala siyang kahit isang bulaklak. Di ba? Oo. Mas maganda talaga pag may bulaklak. Kaya nangyari itong Donate a Plant program. Mas ini-encourage namin sila na mag-donate ng mga ornamental plants. Kaya lahat, pwedeng grupo, pwedeng individual, mag-donate sa aming office ng mga tanim. Kaya yung iba't ibang department ng LGU Butuan pumunta rito at tinulungan kaming magtanim ng mga bulaklak. Ray Rose Gardens. Ang Sila yung galing. nag-landscape. Kaya masaya kami, pero ipagpatuloy pa namin ito. Hindi pa natatapos dito yung Maganda Donate yan, a Plant sir. program. Kasi marami pang heritage sites na dapat pagandahin talaga. Tsaka sir, pwede yung mga estudyante, lahat ng schools. Ay, oo. Pwede yung itap, Oo. di ba? Itap, may nag-donate din, kalimutan kong sabihin nyo, Agosta National High School. Mga Wow. estudyante sila, nagbigay sila ng mga bulaklak at saka yung mga ibang ornamental Ang na galing. kung nakita nyo kanina, pagpasok dito, yung nasa harapan, sa kanila galing yung mga tanim. Ang galing naman. Tapos Oo. sir, ano naman yung kwento sa likod ng inyong pagiging storyteller? Medyo matagal-tagal. Ganito yun, gusto ko ring, kasi theater performer talaga ako at Yes. saka theater director. Ang experience ko talaga sa theater dito sa Mindanao is direct address, parang storytelling, ganon. And then nung nasa college ako sa Mindanao State University, yung Kambayoka form is a form of storytelling, no? Yung bayok. And then, nung graduate ako, sa theater group pa rin, storytelling pa rin yun. Kasi ang dami-daming kwento ng mga indigenous peoples, Moro peoples, ang sarap ikwento. Ang dami-daming mga folktales, mga legends. Ang sarap talagang ikwento kasi nandoon yung mga Filipino values na dapat talagang ma-advocate natin. Yung halimbawa, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, yung paggalang sa mga matatanda, Yes. nandoon sa ating mga folktales sa mga legends, di ba? Tama yun. Kaya nga, Filipino at heart eh. Yes, Kasi nandun oo. lahat yung values, mga kwento, heritage. Yung halimbawa kasi yung kwentuhan, katulad ng ginagawa Yes. natin ngayon, hindi lang yun sa isang tao, dapat yung pakikinig din. So yung sa storytelling na de-develop, hindi lang yung imagination ng bata, pero yun din kanilang ability to listen. and react and create their own imagination and perception. Ang galing naman ni sir, ang galing. At saka kung ikwento ko itong story ng Butuan, kailangan yung storytelling skills. Tama. Kaya mas madali silang pupunta dito kung bigyan mo sila ng stories. Tama Yeah. yun. Agree ako niyan, sir. Yes. Ano po ang mensahe sa ating mga viewers? Imbitahan po natin na bibisitahin at isama sa kanilang summer itinerary ang Butuan. Dapat talaga silang pumunta dito kasi malapit na ang aming Balangay Festival, which will be on the 19th this month. So, come here. At saka, you have to experience yung sinabi ko kanina. Ang dami-dami pang mga lugar na dapat nilang puntahan. Kung meron na tayong established na mga heritage sites, meron din tayong mga emerging destinations na Wow, pwede nilang nakaka-excite. puntahan, na libutin nila talaga. Ang Oo. galing naman. Maraming salamat, Sir Richard. Walang anuman. Sana ay patuloy ang success ninyo sa inyong advocacy at para naman sa mga viewers at simulan naman natin puntahan ang mga lugar sa Philippines na kung tawagin ay off the grid, gaya ng Butuan na siguradong babalik-balikan ninyo. Sana nga, Teacher Jean. Sana nga pumunta sila dito at babalik sila. Thank you, Sir Richard. Yeah.
Ating bibigyang parangal at pagkilala ang mga natatanging anak ng sining na tubong butuan. Mga artist and performer nagbigay inspirasyon, hindi lamang sa kanilang pinagmulan, kundi sa buong bansa. Ito ay isang special recognition and salute para sa kanilang mga kababayan kong Butuanon na patuloy na itinataguyod ang kultura, musika at sining ng aming bayan. Una na riyan, ang kinikilalang OPM folk singer na may makulay na ethnic voice na nagmula sa bayan ng Bunawan at puso ng Caraga Region. Ang boses ng bayan, boses ng kalikasan at boses ng mga katutubo ng Mindanao. Ang ipinagmamalaki ng Butuan, Bayang Barrios. Nagsimula siya bilang tinig ng mga katutubong Manobo, ngunit mas lalo siyang sumikat matapos makasama sa grupo ni Joey Ayala na ang Bagong Lumad. Sa loob ng maraming taon, kinilala si Bayang sa mga prestigious award-giving bodies gaya ng Katha Awards, Metropop Song Festival, Himig Handog, at maging sa Hanoi Music Festival sa Asia. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan, ang Butuan, na naging ugat ng kanyang musika, damdamin at adhikain. Ikalawa, ang isang alamat sa larangan ng OPM na isinilang sa Butuan City, Agusan del Norte. Ang hindi ring malilimutang Queen of Visayan Songs na si Susan Fuentes. Ang kanyang makabagbag damdaming boses ang nagpasikat din sa mga awiting Visaya tulad ng Matud Nila, Usahay at Rosas Pandan. Mula sa kanyang musmos na pagkanta sa amateur singing contest hanggang sa kanyang paglipat sa Manila upang abutin ang pangarap, dinala niya ng buong pagmamalaki ang kanyang Butuanon roots. Isang alamat ng entablado, isang tinig ng nostalgia at isang Butuanon na tunay na minahal ng masang Pilipino. Ikatlo, ang voice of the new generation na tubong Butuan, Agusan del Norte. Siya ang patunay na ang talento ng Butuanon ay walang hanggan at kayang umabot hanggang sa international stage. Ang Michael Bolton ng Pilipinas, Lance Busa. Simula sa pag-awit, sa mga family gatherings, hanggang sa pagsabak sa To The Top, Idol Philippines, at maging sa international competition na Bolt of Talent, headed by Michael Bolton, si Lance ang itinanghal na Grand Champion. Sa kanyang bawat tagumpay, hindi niya umano kailanman kinalimutan ang kanyang pinagmulan. At siya ay patunay na ang isang Butuanon ay may galing at puso upang ipagmalaki ito sa buong mundo. Ang panghuli at ikaapat natin sa saluduhan ay ang international Pinoy violinist na tubong Butuan City na si Jay Cayuca. 6 na taong gulang pa lamang siya nang una siyang matutong tumugtog ng piano. Sumubok din siyang matuto ng saxophone, ngunit kinailangang tumigil dahil sa isang medical condition. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon, nakita niya ang isang violinist, si Ronnie Rogoff. At doon niya nahanap ang kanyang tunay na musika, ang violin. Hindi lang siya isang henyo ng musika dahil isa rin siyang tinig para sa Visayas at tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino sa kanyang mga pagtatanghal sa bawat entablado. Ang Butuan, kung saan isinisilang at nahihinog ang mga alagad ng kultura at sining, noon at hanggang ngayon. Pilipino ay iwag-iway, tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama.
Siguradong ginutom kayo sa ating pag-iikot sa Butuan. Kaya eto naman ang next food trip. From classic and traditional Filipino favorites to new and modern taste, matitikman natin yan. Let's all watch this. From a booming food business to a restaurant na naging go-to place na for every visit in Butuan, yan ang dadayuhin natin para sa ating food trip in Butuan. Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome to Jemmy's Bellies and this is our story. Because of her passion for cooking and love for good food, she took a leap of faith nang sinimulan niya ang Jemmy's Bellies. For the first year, at least ako lahat nag-handle from the operations, sa pagluluto, sa pamamalengke. After nun, nagkaroon ako ng lakas ng loob to join a food bazaar dito sa Butuan City. It really was our one of our biggest milestones kasi it opened so many opportunities for us. After noon, nagtuloy-tuloy na we started hosting events, weddings, birthdays, caterings. Basically, we opened our doors to so many celebrations. And now, from the online business na sinimulan, meron na silang restaurant. I had this vision kasi that I wanted to give an experience to the customer na as if kumakain sila under the tree. You know, kasi gusto ko na relaxing yung pagkain nila. And I wanted to give them food na familiar sila that will remind them of home. Pero alam mo yun, hindi siya ganun ka-simple. Medyo iba yung creative yung pagkakagawa sa kanya, pero it still hits home. At bukod sa nakaka-happy belly na pagkain, bibilib ka rin sa customer service nila rito. I always tell my staff na we're not just selling food, but we're selling an experience. We have to keep our customers happy. And at the same time, kami rin dapat happy along the way. Come and visit us here at Jemmy's Bellies Restaurant. We are located at Montalban Street, Barangay Imadejas, Butuan City. And I hope to see you here para sabay-sabay tayong bumaba! From someone who's making a name in the food industry, ang next food trip naman natin ay institusyon na. And talaga namang go-to place dito sa Butuan, ang Red Apple. Ang father ko was kusinero sa Manila. Kaya nung mapunta sila ng mother ko dito sa Butuan, nagtayo sila ng restaurant. Nung mag-retire ang mother ko, pinaupahan namin ang restaurant. Nung 1987, supposedly, pupunta kami ng American husband ko, doon kami mag-work. Ngayon, naalala ko, nagbilin yung father ko before he died na ipagpatuloy ko yung restaurant. And to keep her promise sa kanyang tatay, they reopened the restaurant. Ang original pangalan namin is Butuan City Restaurant nung time ng father ko. And this is how the go-to restaurant in Butuan started, where they offer delicious meals na abot kaya. Ang specialty namin, Tagalog na mga pagkain. Tapos yung old cook namin, natuto na ng Chinese na luto. So ngayon, sabi namin, mag-concentrate tayo sa mas madaming maka-afford. So ang concentration namin, yung pang-ordinary people. Kaya may fast food kami. Meron kaming cake, meron din kaming kakanin. At ang kanilang secret for staying in the industry after many years and facing many challenges? Ang ino-offer host namin, quality food. At the same time, hindi kami naghahapol ng mataas na profit. Kahit na konting profit lang, basta buhay kami. And we can serve the people na gusto namang kumain sa amin. Kaya, na-maintain namin yung quality. Dito sa Butuan, after nyo mamasyal at mabusog, next naman ang magpahinga. At nandito nga po tayo ngayon sa La Dolce Vita Inland Resort. With me is Joseph Arnie Basi Jr., Finance Officer and Operations Analyst
ng La Dolce Vita Inland Resort and Cafe. Mayang adlaw, Teacher Jean. Mayang adlaw sa Sir Joseph. Ano ang concept ng La Dolce Vita Inland Resort at kailan ito nagsimula? Yes, Teacher Jean. Nagsimula po itong The Dolce Vita Inland Resort noong February 17, 2015. Yung concept po ng resort is home away from home. Naisipan po ng tita ko, the owner of the establishment, na gumawa na lang ng extension ng mga bahay ng mga OFWs dito sa Kabadbaran. Tama ba? Ito rin may mga long-term na nag-stay dito? Parang extended home na rin nila itong resort? As of the moment, meron po mga guests na nag-stay na po ng long-term dito sa resort. Ang iba sa kanila, nagpapagawa ng bahay. Ginagawa nila itong extended home nila para magamit din yung mga amenities namin. Speaking of amenities, ano-ano naman ang amenities dito sa resort ninyo? Ang main attraction po ng hotel namin ay itong pool with the umbrellas. Isa pa po sa pinagmamalaki ng resort namin ay yung dalawang venues namin, ang Le Grand Hall at saka Bella Flora. Ang Le Grand Hall po ay kayang mag-accommodate ng 50 packs, up to 50 packs, at saka yung malaki naming venue, ito po nasa likod, bagong renovate pa lang po, ay nakaka-accommodate ng 150 packs. Ang lahat po ng ito ay powered by solar panels. Wow, ang galing naman. Eco-friendly pala kayo. Nakakatuwa yun. Invite nyo ang ating viewers na bisitahin at siguraduhin na puntahan kayo lalo na ngayong summer. Sa tanan viewers, giimbitahan ta mo diri sa La Dolce Vita Inland Resort. Book now sa among hotels, sa among venues. Check nyo lang po ang social media and address below. Maraming salamat, Joseph. O ayan ha, i-ready na ang summer must visit list ninyo. Ako naman ang magtutour muna dito. Magkita na punta sa sunod diri sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&V's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starlight International School, Sugared Food Supplement.